Magandang tanghali. It's me, Jay, again. So, ngayong araw ay gagawa tayo ng mantika. Ayan. Yung mga nakakudkuran na ni Ina kaninang umaga pa. Tulong na lang kami para matapos. Ito na lang din yung mga natira. Tapos ito yung mga natapos. Yan. Nakikita nyo ba? Itong mga bao. Yan. Yung mga natapos. Kaya ng umaga. So, ito na lang yung mga natira. So, tara na. Maggawa natin ng mantika para matapos itong kudkod. Katapos ito, pipigaan na rin namin. So, ayun guys, tatlo na kami nag-food pero mas mabilis si Jepa at saka si Papa niya. Ayan, kunti na lang, matatapos na. Nagtapos niya, ilang peraso na lang din. So, ayun, natapos na kami magkudkod ng nyug na yan. Ubus na, tapos na. So, ayan ay yung mga nyug na nakudkod. Ngayon, pipigaan na natin yan. 3 beses ulitin pigaan. Lagay natin dito sa malaking banjera. Dito tayo magapiga. 3 beses. Okay, tara, pigaan na tayo. Ayan, tapos na rin nakudkod. Yung nyug na yan sa isang planggana, ilalagay natin dito sa isang planggana. Ayan, mga kalahati lang. Pagkatapos, buhusan na ng tubig, isang malaking balde. Ayan, lagyan na ng tubig. Simulan na natin magpiga. Medyo wala pa akong lakas dito magpiga kasi hagaling ko lang sa sagit. Alam nyo, sabi ni Ina, kapag nagpipiga daw ng nyug, kailangan daw tahimik lang, hindi magsalita kasi bawal daw para pag kinalabasan ng mantika is maganda. So, ayun, may kasamang buhok pa. Tanggalin natin. Alright, dinagdagan ulit ng tubig para mas marami. Ayan, continue pa rin tayo magpiga. Ito nga pala ay unang piga natin. Ayan, nakikita nyo, tinatanggalan ko ng buo-buo ng nyog na nasama kasi ang hirap magpiga kapag mayroong kang nakakapa na matigas at masakit sa palad. At ayun
nga guys, nag-urong ako konti dyan kasi napansin ng asawa ko na ang hinahina ko magpiga. So, nagtulong nga lang siya kasi siya mas malakas siya magpiga kaysa sa amin. Mas maganda yung marami kayo para mabilis yung gawain. So yun guys, sinapos ko lang yan ng konti at nagalis na rin ako. Sila na yung nagpipiga kasi sikip lang sa pwesto. Tapos na ilang minutong pagpipiga, dinagdagan na nila yung mga natira kanina para continue pa rin ang pagpiga ng nyug. O diba, nakita nyo, lakas-lakas yung magpiga. Sana all malakas. Ganyan dapat ang pagpiga para labas talaga yung mantika ng nyug. Para marami tayong makuhang mantika. Ang dami talaga pwedeng gawin sa nyug, no? Pwedeng gawing kupras, pwedeng gawing uling at mantika at kung ano-ano pa. Tapos yan pigaan, ilalagay yan dyan sa sako. Nasama yung sako na yan guys, okay mag-alala. So ayun, tapos na yung pagbibiga, ayan, sinasala na nila para masala yung mga nyug at mapigaan at ilagay na yung sabaw ng napigaang nyug na yan dito sa kabilang planggana. Ayan na, isasala na ni Ina at saka ni Farham para matanggal yung mga nyug. Unang piga pa lang po yan guys, may pangalawa pa tayo. Banjera po namin yan nilagay at hinugasan din po namin ng maigi yung banjera, malinis na po yan. Wala po kasi kami ibang paglagyan, kundi yung banjera lang. Gumawa po kami ng mantika noon, ganyan din po, dyan din po namin nilagay. Mas marami po yung dati kaysa sa ngayon na konti lang yung nyug. Tumuan pala yung ginagawang mantika guys para mas maraming maglabas yung mantika kaysa sa nyug na panggata lang. Guys, pangalawang piga na po yan. Ako pa rin ang kumukuha sa kanila kasi nga daw masikip sila lang magpiga at mas malakas sila kaysa sa akin ha. Kaya mag-alala. Tutulungan ko rin sila maglagay ng tubig. Guys, so ayan, may nitulong din. Pinakuha sa akin ng asawa ko yung isang maliit na salaan. Ayan yung ginagawa ko. Ginahalungkay ko yung ilalim ng tubig na yan para makuha ko yung mga nyug. Tapos ilalagay ko sa kamay niya. Ayan, para mas mabilis yung pagpiga niya. Sala natin para mas
lang magpiga habang si Ina nagbubuhos din ng gata. At hinawakan ko na lang habang isang kamay ko hawak yung kamera. So alright, yun, continue tayo sa pangatlong piga ng mga nyog na yan. Last na po yan. Ayan guys, patapos na yung piga at ayan, nalagay na pala nila dyan sa loob ng CR. Dyan po namin inilagay, ayan po, binubusan na nila ng tubig init. Ako po nag-init yan. Tapos sila ibubuhos na yan para daw maluto yung mga gata na yan para mas marami. Na kayo sa aming maliit na sili, pakauling na kasi gamit namin is gatong lang. Tulugin pala yan siya ng isang gabi para mas yung alsa yung mantika ng gata na yan. So, tapos natin buhusan ng tubig init, takpan na natin para hindi malagyan ng mga dumi. Guys, it's me again. Welcome back sa aking channel. So, ngayong araw, panibagong araw na naman. So, ngayon, it's a new day. Ipapakita namin sa inyo yung natulog na ng mantika. Ay, natulog na ng mantika. Pinatulog namin gata ng nyog. Yung ginawa natin kahapon. Papakita namin sa inyo kasi sasalain na natin yun yung sa pinaka babaw niya, yung sa taas. Sasala natin yun gamit ang baon na may butas. Si Ina na magasala nun. Papakita na lang namin sa inyo. Okay ha? Tagahiram pa kasi siya doon ng lalagyan kila Ate Bibin. Tapos, ito si Farham. Meron siya hawak na buti dito. Isa na yung mga buti para may malagay dyan yung mga mantika mamaya. Kanya para may malagay yung ating mantika pag natapos na ito luto mamaya. Okay, tara, tingnan na natin yung pagsala ni Ina doon sa mga na gata para maluluto na yan. So, let's go! Wow! Nakikita nyo ba yan? Ayan na yung sinasabi ko sa inyo. Yung babaw na yan, yung sa taas na yan, yan yung kukunin natin para iluto sa kawali. Yan na yung magiging mantika. Lulutuin pa yan. Dami no? Tingnan natin kung marami nga yan pag naano ni Ina mamaya pag nasala niya. Iba may dilaw-dilaw no? Takpan naman natin. So ayan, ito na yung kaldero na hiniram ni Ina doon kay Ate Bibin. Ayan, nilalagyan ni Ina ng sabon. Sabi ni Ate Bibin, lagyan daw para hindi mahirapan sila magkuskus ulit ng kaldero na yan. Kasi kuskusan na ni Ate Bibin nakaraan ang itibitim yan puro din ng uling. So ayan, sasalain na ni Ina yung mga na mantika na yan gamit ang kanyang may huwagang bao. Kakapal pala no? Sobrang dami niyan guys. Tapos ang bango-bango pa niyan pag naluto na. Tapos pwede rin gawing ulam. Yung latik ng mantika na yan, yung nyog. Sarap pakinggan sa tenga. So, alright, ayan na. Tapos na yung nasalain.
Ito na siya, nakasalang na dito sa apoy. Papakuluin na yan. Bago hindi pa magkulo yan, kailangan na may nagabungkal-bungkal dito. Gamit ang kutsarang malaki para hindi siya mag-apaw. Lulutuin na yan. So, ayan guys, after 5 minutes, kumukulo na siya. Ayan na. So, ayun, dapat maingat ka rin sa paghalukay ng sandok dyan sa mantika. Kasi minsan, nagatalsik talaga to kasi malakas yung kulo ng mantika na yan. So, ayun guys, pasensya na kayo yung pinatungan ng kaldero na yan, yung sirang electric pan, ginamit na namin dyan para kasi hindi siya maglaglag yung mga niluluto namin, mga katulad ng kaldero, kawali, pag pinapatong namin sa bato kasi nalalaglag siya, nag-out balance, kaya ayun na lang yung nilagay namin dyan. Pasensya na, hehe. Uli mo sinukmuk mo. Ano magpunta doon mag-isa nyo? Ay, talaga. Hindi matakot. Kinong manok yan? Tagal nila daw kasi. Katinik ka. Ganda ng kulungan, no? Cute. Cute. Picture be, dito. Dahil may sabi sa tingin nito, may sa pictures. Look, sira yan na. So, ayan guys. Konting-konti na lang. Malapit na yan maluto. Patigasin na yung latik ng nyog. After nyan, papalamigin na yan ni Ina. Hi. Hey guys. Ganap kami ng ano. Dito kami sa bayan ng Quezon. Sa amin. Ganap kami ng naghahanap kami ng ulam. Wala kami malapit. Ito yung school. Yan yung school ni Farham. Yan. High school yan. Tayo na. Madilim, di ba? Diyan kami nagdi-deliver nung buntis pa ako kay Baby Boy. Ng aking paninda. Yan ang high school nila. Yan, Farham. Galing kami kila Kebe. Nagkuha kami ng kundol na gulay. 3 piraso. Bukas na lang namin lulutuin. Tapos ngayon, naghanap kami ng maulam. Yung luto na ulam. Kasi gabi na eh. Hindi na kami makaluto ngayon. Bukas na lang. Pupunta kami pagpalinggi. Galing kami bahay nila Kebe. Sarap talaga magmotor-motor pag ganito, no? Hindi mainit. Gabi lang. Sarap lang sa pakiramdam. Tulo ko sa inyo guys. Dito yung kinakainan namin chowlong. Ganito namin chowlong. Yung chowlong. Yun. Kinakainan namin. Sarap yan. Kainan dyan ng chowlong. Tapos minsan pag ulan, ginagawa naming ulam yan. Tinitake out na lang pag hindi na uubos. Tapos, ito yung school ko dati. Nag-aaral ako dati dito ng grade 4. Yan. Elementary na ito siya guys. Elementary na yan. Nakapag-aaral din ako dati dyan. Ganda ng school nila. May mga building tayo dyan doon sa likuran. Mataas na building. Swerte nila, no? Dati sa atin. Kaya lang yung school natin ngayon. Yung mga elementary, ang lilit nila. Pero may mga building sila. Sa atin dati wala lang, simple lang. So ayan, pauwi na kami sa bahay namin. Wala kami nahanap na ulam, na luto. Nagpili na lang kami kila Bibi ng siomay at saka kamatis. So ayan, hindi ko na nakuhaan ng video si Ina. Natapos na pala nung pagdating ko sa bahay. Nalipat niya na yung mantika. Yung kalsada namin, may ilaw-ilaw. Kulang na lang eroplano. Kanina, naluto na. Natapos na lutuin nila yung mga mantika. Tapos napalamig yan na rin. Lumakad kasi kami kaya doon kila Kevin at hindi ko na nakuhaan. So, andito na yung kaldero. Yan. Wala nang laman. Sala na ni Ina. Nalipat niya na doon sa isang kaldero. Ito yung mga... Ito yung ano... Ano nga tawag sa ating ganito, mahal? Ito na po yung ano. Yan. Ang ating latik. Kinalabasan doon sa nyog na niluto. Yung mga gata. Yan na yung latik.
Dami, no? Tapos sinasala din yan kasi may mga mantika pa dyan na nalalaglag sa plato. Yan. Tapos, dito yung nilipat ni ina na mantika. Sinala niya. Dito nakalagay sa kaldero. Dito nilagay yung mantika sa isang kaldero. Maliit. Diyan nilagay yung mantika. Yan. Yan na siya, guys. Yan na yung mantika. Ililipat yan ni ina dun sa mga bote. Lagayan. Yan na yung mantika na ginawa natin. Konti lang siya, guys. Kasi konti lang din kasi yung gawang nyog. Yun, guys. Sinakpan ko na. Papalamigin na lang yan. Tapos ayan, yung mga natira. Mga latik na natira. Yan. Mga latik na yan. Lipat na ni ina. Yung latik. Itong latik na to, masarap to. Paglagay mo ng sibuyas, bawang. At saka yung dahon ng yung dahon ng sibuyas din, masarap din yan. Tapos bayo. Malitas. Ayan yung mantika, meron pa siya. Pwede pa yung pangprito kasi sinasala ni ina. Guys, hanggang doon lang yung paggawa namin ng mantika at lilipat na rin yan ni ina yung mantika na yun. Pag lumamig-lamig na talaga, ililagay niya sa guys, bote. Good morning! It's me, Jay, again. So, for this video, guys, ipapakita ko lang sa inyo kung ilan yung nagawa ni ina na mantika at ilang bote yon. So, nilagay niya na sa bote. Ito, papakita ko sa inyo. Ang nagawa niya pala ay siyam. Yung isa, hindi nag-abot na puno, kalahati lang. Binigay na ni ina doon kay Ate Ambang. Nagaluto kasi yung nakakanin tapos naging siya ng mantika. Binigay na lang ni ina. So, ito, guys, na lang to siya, 8 na lang yung isa doon sa kusina. Ayan na siya, guys. Yan. Yan na yung nagawa ni ina na mantika. Yan. Diba? Parang din talaga siya. Mantika din talaga. Kala mo yung mantika na sa tindahan, kulay dilaw. Nung nakaraan, naggawa din kami ng mantika pero hindi dilaw siya, puti. Ito talagang niluto ni ina para lutong-luto, hindi siya masira agad. Yan. Galing, no? So, gawa na rin kayo sa bahay nyo ng mantika. Pag meron kayong mga nyog na tumuan, yan, pwede yung gawing mantika. Ibibenta sana namin to kaso mababa yung bilihan ng mantika. Tag 29 lang ata dito sa amin. So, mababa. Yun, panggamit na lang namin yan para hindi na kami magbili-bili sa palengke o mag-utang. Meron na kaming mantika. So, ilang, pinakita ko lang sa inyo kung ilang nagawa ni ina na mantika. Ilang pirasong bote. Ilang. Bye. Thank you. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kayong magsawang sumuporta at subscribe nyo yan. Click nyo yung notification para lagay sa aking mga video. Thank you, guys. Bye. Paalam. See you in my next episode. Bye.